Ano nga ba ang due process? Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon, Grace. Kaya kaugnay niyan ay ang tatalakayin natin ay patungkol dyan, Grace. Ano yung due process, attorney? Ano yung legal definition po natin? Due process, simple lang yan. Binibigay mo sa isang tao ang karapatan niya, malitis kung meron siyang ginawang masama. At pangalawa, nakatukoy sa mga batas natin, dapat ang batas ayon sa konstitusyon at hindi nanghihimasok sa karapatan ng pribadong individual. So, ang keyword po dito, yung karapatan ng pribadong individual. Oo. So, etong due process ay hindi dapat lumabag sa lahat ng mga karapatan na meron tayo naturally born with as Filipino citizen. Alam mo, may dalawang sanga ang due process natin. Substantive due process at saka procedural due process. Yung substantive due process, nakatuon tayo sa mga batas. Ito bang batas natin, mga makatarungan, o kaya talagang ayon sa kinakailangan ng madla. At yung procedural due process naman, iyan yung mga paglilitis sa korte, sa quasi-judicial body like NLRC. Kaya dalawang sanga yan. Halimbawa, Grace, dun sa unang sanga, yung substantial due process. Kung natatandaan mo yung Cybercrime Law, Section 19, yung tinatawag na takedown clause. Yun sinasabi sa kung sa unang tingin ng Department of Justice ay ginamit mo sa masamang paraan ang iyong computer, kukumpiskahin namin. O, ganun na lang. O, di ba? Kaya sinabi ng Korte Suprema, labag yan sa karapatan ng isang pribadong individual. Hindi ganun-ganun na lang. Kaya unconstitutional yan, labag yan sa due process. Yung procedural due process naman, sa, halimbawa, kriminal ka o akusado ka, ang Korte tinatanong ka muna, may sala ka ba o wala kang sala? Para malaman mo ang daloy ng hearing na to. Kung hindi ginawa ng Korte yon, walang due process yon. At pwedeng lahat ng mga nangyari sa hearing na yon, pawalang bisa. Attorney, very complex po itong due process dahil ang dami pong mga batas, ang daming pwedeng malabag na due process, lalong-lalo na kaakibat talaga nito ang karapatang pangtao. Ang gusto ko po i-discuss more in detail, no? Marami po tayo mga nakikitang inaaresto sa paggamit ng droga o kung ano-ano man na ibang mga sinasampang kaso sa kanila. Yes. When we raid, no, nakakaroon ng mga raids at kinukulong yung mga tao, nakikita po natin kasi minsan hindi binabasahan ng Miranda rights. Oo, totoo yan. Doon nag-uumpisa yan. Basta't may huling kang tao, dapat basa mo ng Miranda rights. Yung bang sinasabi mo na may karapatan ka manahimik, may karapatan ka magkaroon ng abogado, may karapatan kang isangguni o paalam sa ibang mga tao, ang iyong mga magulang, doktor, o ang iyong pare, kung saan ka. Iyan ang mga Miranda rights, no? Kaya diyan nag-uumpisa yon hanggat siya ay mahatulan. So, simula pa lang, pag-aresto pa lang sa'yo, meron nang dapat due process. So, kung walang due process at hindi ka binasahan ng Miranda rights or hindi pinaalam sa akusado kung ano ang kanilang paratang o asunto, tapos kinulong. No? Yung lahat ba ng mga statements na nabitawan ng isang akusado ay pwede paggabitin nyo sa korte, hindi naman na-meet ang due process in the beginning? Tumpak yun. Inadmissible ang tawag doon. Basta't hindi mo sinunod ang due process, hindi mo binasahan ng kanilang mga karapatan bago sila ay arestuin at kulong, lahat ng mga confession, halimbawa, na nakuha, lahat ng mga admission na nakuha, lahat ng mga ebidensya, pati na yung mga, let's say, yung mga maliliit na shabu dyan, talagang maaaring hindi tanggapin ng korte. Iyon ang parusa doon. Kasi So, kailangan very careful din ang kapulisan po natin, no? Kaya nga galit si Digong. Kasi nga, mayroon iba sa ating kapulisan na ginagamit yung technicality yon, alam nila, at talaga nilang kinukulangan para makakawala yung akusado, lalong-lalo na yung mga, lalong-lalo na yung mga pusher, at para magkaroon ng another day for business. Kaya nga galit na galit si ating President-elect Digong. Kaya, kita mo, alam mo yung pagsabi ni Digong na I will kill you, I will kill you, yung ganyan. Alam ko naman fiscal siya, di ba? Yes. Siguro ngayong hindi pa siya presidente, gusto niya lang i-highlight. I-highlight talaga, i-emphasize, galit ako sa inyo. Pero pagdating ng aking pagka-presidente, ihahabla ko kayo, walang patawad yan, tuloy-tuloy ang kaso, hanggat makulong kayo,
habang buhay. Palagay ko naman, fiscal siya. Para makita po natin yung mangyayari pag nilabag ang due process, I'll go into another very specific example. Nahuli ang isang drug pusher. Andun na sa presinto. Tapos minsan in the interview ng mga reporter, no? At kumakanta siya lahat sinasabi niya. Eh wala naman siyang presence of attorney. Hindi ba karapatan din ng isang Pilipino na magkaroon ng attorney to be able to answer to all of that's being slapped on him? Ira magaling sa mga reporter. Kaya believe ako sa mga journalist, lalo sa TV5 journalist. Kasi hindi mag-a-apply yun sa journalist. Kung tinanong ng journalist, ikaw ba'y talaga nagtulak ng droga? Sinabi niya, oo. Admissible po yan sa korte. Admissible yun. Pero Kasi, dahil tinanong ng reporter. oo, kasi ang nagtatanong, hindi gobyerno. Ang nagtatanong, hindi alagad ng batas. Kasi ang pagpapalagay kung alagad ng batas, baka mang-abuso sila. Sapagkat makapangyarihan sila. Liligay mo sila sa isang custodial room, ang daing mga pulis, at nag-iisa ka lang doon, talaga nakakatakot yon. At baka magsalita ka ng hindi mo gusto. Pero kung tinanong ka lang ni Jeff Caparas, halimbawa, nasa rehas ka, Sir, ilang beses kayo nagtutulak sa isang linggo? Isa lang, sabi niya. Dead ball yun. Pwede gamitin sa kanya. Hindi naman dead ball. Pero pwedeng gamitin sa kanya yung tape ni Jeff Caparas. As evidence. Totoo yan. I see. Pwede yan. Basta't hindi sa pulis sinabi. Admissible naman yun. Ayan. Ayan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.